So, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miatas Bushan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion tackles about paano nga ba maglingkod sa Panginoon. So, our concept is all about bishop. So, ang salitang bishop sa Gregorio ay ginagamit ng palitan sa Bagong Tipan kasama ang pastor, overseer at elder upang ipakita ang pangunahing tungkulin ng pamamahala sa isang lokal na iglesia. So, ang mga leader na ito ay may pananagutang pangalagaan, pangunahan at palakasin ng iglesia ayon sa kalooban ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible reading is all about 1 Peter chapter 5 verse 1 to 2. Sa mga matatandang pinuno sa inyo, ako na kapwa ninyo matanda sa pananampalataya, saksi ang paghihirap ni Kristo Jesus at makakasama sa kawalatiang mahayag at nakikiusap sa inyo. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Huwag kayong mamahala dahil lamang sa tungkulin, kundi ng maluwag sa kalooban ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag kayong maghari-harian sa mga nasasakupan ninyo, kundi magiging halimbawa kayo sa kanila. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, ang verse na ito ay pinapaalala ni Apostol Pedro sa mga pinuno ng iglesia ang kanilang tungkulin bilang pastol ng kawan ng Diyos. So, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat maging isang sapilitang gawain, kundi isang maluwag sa kaloobang tungkulin upang alagaan ng bayan ng Diyos ng may kababangang loob at tunay na malasakit. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the New Testament. The terms bishop, pastor, and elder refer to the same office. So, hindi hiwalay na posisyon ang bishop, pastor, at elder, kundi isang tungkulin ng espiritual na pangunguna sa iglesia. So, ang mga lingkod ng Diyos ay tinawag upang gabayan, turuan, at pangalagaan ng kanyang bayan. Second is the Bible teach the priesthood of all believers. So, hindi lamang ang mga pastor or bishop ang tinawag upang maglingkod sa Diyos. So, ang bawat mananampalataya ay may tungkulin sa kaharian ng Diyos at tinawag bilang mga espiritual na pari. So, makikita ito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. So, last teaching is Christians must serve God in various altars. So, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi limitado sa pulpito o pastoral ministry. Maaari tayo maglingkod sa pamilya, trabaho, simbahan at komunidad. Kasi lahat ng ating ginagawa ay dapat na isang handog sa ating mahal Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is seek a church where you are empowered to serve. So, hanapin natin yung isang iglesia na hindi lamang nagtuturo, kundi nagpapalakas at nagpapalago sa ating pananampalataya. So, kung saan may pagkakataong kang maglingkod or tayo maglingkod at gamitin ang ating kalooban mula sa Diyos. Second is seek a church where you can be held accountable. So, dapat ang tamang iglesia ay hindi lamang lugar ng pagsamba, kundi lugar din ng pagtutuwid at espiritual na pagpapayabong. So, ang pagiging accountable sa isang simbahan ay tumutulong upang manatili tayong matatag sa pananampalataya. So, last application is seek a church that aligns more closely with the New Testament. So, dapat natin piliin ang isang iglesia na sumusunod sa tamang doktrina, may tamang pangunguna at nagpapahalaga sa pagpapastol ng kawan tulad ng iniutos ni Kristo Jesus sa Bagong Tipan. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about why is it important to seek a church that aligns with the New Testament. So, para sa akin, ang simbahan kasi is hindi lamang siya isang organisasyon or organization, kundi ang katawan ito, or ito yung mismo katawan ni Kristo. So, ang isang iglesia ay hindi naayon sa turo ng Bagong Tipan, maaaring mawala ang tamang aral, disiplina at espiritual na gabay. So, kapag isang iglesia ay sumusunod sa mga prinsipyo ng Bagong Tipan, mas nagiging malapit tayo sa layunin ng Diyos at mas lumalagaw ang ating pananampalataya at mas nagiging aktibo or epektibo ang ating paglilingkod. So, ang isang simbahan na nakasentro kay Kristo Jesus at sa kanyang salita, ang tunay na nagpapakita ng liwanag ng Ebanghelyo sa ating mundo. So, let's pray na po. Salamat sa iyong salita. Lord God, salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano maglingkod sa
sa iyo ng may katapatan at pagmamahal. Gabayan mo kami sa paghahanap ng tamang iglesia kung saan kami lalago at makakapaglingkod ng tapat. Lord, tulungan mo kaming maging bukas sa iyong pagtuwid at maging mabuting katiwala ng iyong kawan. Gamitin mo kami sa iba't ibang larangan ng buhay upang papurihan ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.